Thank God it's Friday na. So maaga pa rin kaming gumigising kasi nga may pasok si Lucas. So si Sir Levy nagpa-plan siya ng damit ni Lucas. Tapos si Lucas ay renebulize. Bali pang 4th day niya na today kasi nga ina-asthma na naman siya. Bali rinedi ko na yung kanyang breakfast sa kabaon sa school at syempre ang kanyang vitamins na iinumin. Guys, itong Immunomax Cherry Pearl, maganda to para sa may mga asthma kasi pampalakas to ng kanilang immune system. So, habang hinihintay si Lucas matapos sa pag-nebulize, ito ako, gagawa muna ako ng baked sushi orders. 4 na pan to. So, sobrang thankful talaga ako na may umorder. Bali, i-deliver to sa MOA Pasay. O, diba, napakalayo, pero may umorder sa atin. So, ito guys, hindi pa to luto. 3 small pan, 1 medium baked sushi nga pala yung order. Huminto muna ako para ayusin tong baon na ni Lucas sa school. Tapos, ayun nga, kakatapos niya lang mag-nebulize, maliligo muna siya. Hindi siya pwedeng kumain. Kailangan magpahinga ng at least 30 minutes. Tapos na nga ako i-prepare yung baon ni Lucas sa school. Abay nagulat ako, yung dalawa nagsusukatan ng paa. Wow. Kung sino na mas mahaba ang paa. At ayun nga confirm, mas mahaba na talaga yung paa ni Lucas. Kasi paano ba naman, may binigay ulit sa amin ang Tito Riniel ng shoes. Yung shoes na pinaglumaan na niya. Pero sa totoo lang, bago pa talaga siya. Tingnan nyo, ayun na, napakaganda ng shoes. Yan kasi yung isa sa mga parang luho ni Tito Raniel. Ngayon, bumili siya ng bagong shoes. Pinamana naman niya yung luma kay Lucas. Pero yung luma na yun, parang ilang beses pa lang nasuot ng tito namin. Time check. 5:35 AM na. So, maliligo na si Lucas. So, habang naliligo si Lucas, ako yung magkakape muna. Kasi nga, ito ay para mainitan ng aking tiyan. At napansin ko nga itong cup na binigay sa akin ni Sir Levy. Abay, may ganitong sayings. So, babasahin natin. Life is like a riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Naranasan nyo na ba yun? Yung pakaramdam na nakastuck ka lang sa isang sitwasyon. Tapos yung feeling na stagnant na lang, hindi mo na alam yung next mong gagawin. Kasi parang nababalot ka na sa mga fears, worries, at yung mga problema, kinakain ka na. Yung parang hindi mo na siya kayang i-handle. Kaya ang magagawa mo na lang ay umiyak, tapos mag-pray. Ito kasi yung mga na-experience ko nitong mga nakaraang linggo. Well, nasabi ko nung nakaraang week na parang alam ko na yung purpose ko. Yes, alam ko na yung purpose ko. Pero kasi dumarating pa rin ako sa point na, yes, alam ko yung purpose ko. Ano na ba yung next kong gagawin? So, ayun, yun yung parang naging dilema ko nitong mga nakaraang araw kasi hindi ko na alam kung ano yung next kong gagawin. So, ayun, naranasan nyo na ba yung mga ganong senaryo? Or ako lang ba talaga yung ganito? So, ayun, napagtanto ko talaga na it will take time. Hindi naman agad-agad okay ka kagad eh. So, kailangan mo lang talaga i-acknowledge yung sitwasyon kung nasaan ka ngayon. I-accept mo siya. Tapos, kailangan lang mabago kung paano mo siya i-handle. Kasi aaminin ko, puro talaga negative na yung mga pumapasok sa isip ko. So, pag gano'n, nagiging demotivated na ako. Wala na akong maisip na maganda. Puro na lang nega. At the same time, hindi ko na nakikita yung pagiging grateful or ano yung blessings na nasa harapan ko. Alam nyo ba guys, isang twist yung nagpabago sa akin ito eh. Isa doon si Sir Levy na parang, sige, iyak mo lang yan, mami. Kaya natin to, kaya natin harapin yung problema natin. Ipag-pray mo lang kay Lord yan. Kaya natin to. And the next is, habang nag-uusap kami ni Sir Levy, abay sumingit yung anak namin. Alam niyo ba kung ano yung sinabi niya sa amin? Mami, alam mo ba? Nakapasok po ako, kasama ako sa 7 na magkuquiz bin ng science. Kasi 30 students sila sa section nila. Ngayon may quiz bee daw, tapos kasama daw siya dun sa 7 students na ilalaban sa ibang section. Alam mo yun, natuwa ako kasi parang hala, ang galing-galing naman ng anak ko. Tapos nagkukwento na siya na, mami, sana hindi na ako magkaroon ng absent sa school kasi meron siyang unang absent last Friday dahil nga sa sobrang taas ng lagnat niya, hindi namin siya pinapasok. Mas nakikita na namin sa kanya yung pagiging porsigido niyang mag-aral. Siguro nga dahil competition talaga ngayon sa public school kumpara sa dati niyang school. So ito na nga po guys, papasok na po ang aking anak. Naka-PE uniform sila today. Actually wala pa siyang PE uniform eh. Yan
muna yung aming pinapasuot. Wala pa kaming red jogging pants. So, pag nagka-budget, bibili kami para makasabay man lang siya sa mga kaklase niya. So, ayun, okay lang naman sa kanya. Bali, hatid sundo siya ng kanyang daddy. Nagmomotor sila kasi medyo malayo-layo rin yung school. Hindi namin magawa siyang mapaservice kasi nga, yun nga, kulang tayo sa budget. So, balik na ako guys sa Bake Sushi orders. Ito nga, natapos na rin ako. Bali, binabalot ko na lang siya. Inaayos ko na lang yung packaging. So, itong binuhat ko ay small size. So, kung gusto nyo pong umorder ng Bake Sushi within Teresa, Antipolo, pwede naman po. Kung kaya naman ni Sir Nebing i-deliver niya pagpasok sa oras niya. Pag hindi po, Lalamove, Tok or Grab Delivery, pwede naman po. So, PM lang kayo sa akin o kaya sa page namin na Kuwini Elsa Bake Sushi. Yun lang naman po, nag-share lang ako ng aking morning routine. Thank you for watching. Follow for more. Mami Zanale, your mommy vlogger. Bye-bye!